Magandang araw sa inyong lahat. Ito na po ang karugtong ng ating kwento. Ang kwento ng pag-ibig ni Mercedes de Alegre at Marcelo Natividad. Pero bago ko po simulan ang lahat, paki-subscribe naman po, like and share ng aking channel. Maraming salamat po. Chapter 16. Natutuwa naman si Mercedes dahil mabait na si Raquel sa kanya at nakita niya ang pagbabago nito. Iniisip din ni Mercedes baka tanggap na ni Raquel na mawala si Marcelo sa buhay niya. Lumipas ang 3 buwan, nabinyagan na si Marcel. Tulad ng sinabi ni Randy, ninong siya sa bata. Madalas nang namamasyal si Mercedes kasama ang kanilang anak na si Marcel. Masaya ang kanilang pamilya, punong-puno ng pagmamahal at sagana sa buhay. Parang isang reyna ang trato ni Marcelo kay Mercedes. Mas minahal pa niya ito at mas iniingatan. Marcelo, maraming salamat sa pagmamahal na binigay mo sa akin at sa anak nating si Marcel. Ang saya-saya ko, Marcelo. Saad ni Mercedes habang nakayakap kay Marcelo ng mahigpit. Mercedes, ikaw na ang mundo ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kayo ng anak ko. Ang saya ko kasi dumating kayo sa buhay ko. Binusog mo ako ng pagmamahal. Sapat na sa akin na magkasama kayo hanggang sa huling hininga ko. Seryosong saad ni Marcelo habang niyakap ng mahigpit si Mercedes. Kinabukasan, niyaya siya ni Alfred at Randy na magkaroon daw kasi ng party sa company nila kaya iniimbentahan nila si Marcelo. Nagpaalam si Marcelo kay Mercedes. Mayroon daw kasing party na gaganapin sa company nila ni Alfred. Pumayag naman agad si Mercedes dahil alam niyang magkaibigan naman ang dalawa at kampante siya dahil kasama nila si Randy. Pagdating ni Marcelo sa venue kung saan gaganapin ang party, sinalubong agad siya ni Alfred at Randy. Hello Marcelo, kumusta ka na? Daddy ka na. Kumusta ang buhay ng isang daddy? Tanong ni Alfred sa kanya habang nakangiti. Alfred, sobrang saya at nakakatuwa si baby Marcel. Gusto ko nang lumaki na siya agad para makapaglaro na kami ng basketball. Nagtawanan silang dalawa at lumapit si Raquel kay Marcelo. Kanina pa ito nakatingin sa kanilang dalawa ni Alfred. Hi Marcelo, sana hindi mo na ako iiwasan. Tanggap ko na ang lahat at sana magkaibigan pa rin tayo. Saad ni Raquel sa kanya. Masaya ako para sa inyo. Congrats, may baby na kayo ni Mercedes. Dagdag pa ni Raquel. Raquel, basta hindi mo guguluhin ang pamilya ko, lalo na ngayon may anak na kami ng asawa ko. Mahal na mahal ko na si Mercedes. Sana hindi mo ulitin ang ginawa mo noon. Pakiusap ni Marcelo. Marcelo, makakaasa ka. Behave na ako. At nag-smile pa si Raquel sa kanya. Excuse me guys, kukuha lang ako ng wine para sa ating tatlo. Saad ni Raquel. Raquel, ako na lang, dito ka na. Tumayo si Marcelo para kumuha ng wine para sa kanila. Pero pinigilan siya ni Raquel. Marcelo, hayaan mo na ako. Gusto ko naman ang ginagawa ko. Giit nito. Pagalis ni Raquel, masayang nagkwentuhan si Alfred, Marcelo at si Randy. May binuhos na gamot pampatulog si Raquel sa wine ni Marcelo. Pagbalik niya sa table, nakangiti pa itong inaabot kay Marcelo ang wine. Marcelo, favorite mo yan, di ba? Naalala ko kasi, noong tayo pa, yan lagi ang iniinom mo. Saad ni Raquel. Raquel, thank you. Kinuha naman agad ni Marcelo ang wine. Kinidata ni Raquel si Alfred dahil tagumpay sila sa kanilang plano. Pagkatapos inumin ni Marcelo ang wine, ay biglang siyang inantok dahil sa epekto ng gamot na nilagay ni Raquel sa wine. Alfred, inaantok ako. Uuwi na siguro ako.
Pasensya na pare. Tumayo si Marcelo, pero natumba agad ito. Sinalo naman ito agad ni Albert. Pare, ihatid na kita. Hindi ka pwedeng mag-drive. Saad ni Alfred. Pare, may bisita ka pa. Ako na ang bahala. Kaya ko na ang sarili ko. Saad ni Marcelo. Biglang nakatulog si Marcelo. Inalalayan ito ni Alfred at sinakay nila sa kotse ni Raquel. Si Raquel na ang nag-drive. Dinala nila si Marcelo sa kondo ni Raquel. At sumama pa si Alfred dahil hindi naman kaya ni Raquel si Marcelo na dalhin sa loob ng kanyang kondo. Pagdating sa kondo, pinahiga ito ni Alfred sa kama ni Raquel. Nagtatawanan pa ang dalawa dahil tagumpay sila sa kanilang plano. Salamat Alfred, pwede ka nang umalis. Ako nang bahala sa kanya. Tatawagan na lang kita bukas. Saad ni Raquel. Raquel, balitaan mo lang ako bukas ha. Alam kong malaking gulo ito. Basta pag-usapan natin anytime, pwede kitang gamitin. Saad ni Alfred. Alfred, oo naman, kahit ilang rounds pa ang gusto mo. Sa ngayon, dito muna ako kay Marcelo para magtagumpay tayo sa plano na paghiwalayin sila ni Mercedes. Pagalit nitong sabi. Nakaalis na si Alfred at nagsimula na si Raquel sa plano niya kay Marcelo. Hindi sila pwedeng magsasaya habang ako nagluluksa. Iparamdam ko sa iyo ang sakit na pinaparamdam sa akin, Mercedes. Ngayon, ikaw na naman ang iiyak. Sisiguraduhin ko na madudurog ang puso mo sa gagawin ko ngayon. Sigaw ni Raquel. Nag-set up siya ng video at hinubaran niya si Marcelo ng mga damit. Wala siyang tinitira kahit brief. Naghubad na rin siya ng damit at humarap pa siya sa kamera. Hinalikan niya sa labi si Marcelo, pababa sa liig nito. Dinilaan niya ang liig nito pababa sa dibdib, habang hinawakan niya ang ari ni Marcelo. Dinilaan niya ito pababa sa tiyan. Sarap na sarap si Raquel sa kanyang ginagawa habang sa sinubo niya ang ari ni Marcelo. Nangangalay na ang kaniyang panga pero hindi pa rin tumitigas ang ari ng lalaki. Inis na si Raquel dahil humihilig pa rin si Marcelo. Litsi ka Marcelo, bakit hindi yan tumitigas? Huwag mong sabihin na kay Mercedes lang yan gumagana. Sa inis ni Raquel, pinitik niya ang ari ni Marcelo. Pero hindi pa rin ito nag-react, kaya inuupuan niya ito baka sakaling makapasok sa kanyang ari. Pero bigo pa rin si Raquel, kaya nagkunwaring nakapasok ang ari ni Marcelo sa kanyang ari. Kunwari ay nasasarapan siya at umuungol pa siya para lang may makuha siyang video. Pagkatapos ng acting ni Raquel, galit na galit siya kasi hindi man lang siya nilalabasan. Kaya pinatay niya na ang video at tumabi siya kay Marcelo. Niyakap pa ito hanggang sa nakatulog na din siya katabi si Marcelo. Habang si Mercedes naman ay nag-alala sa kanyang asawa dahil umaga na at hindi pa rin ito nakakauwi. Inisip niya na baka sa bahay ni Alfred ito natutulog dahil nasobrahan ito sa alak kagabi. Lola, umaga na po, pero hindi pa rin dumating si Marcelo. Kagabi ko pa siya hinihintay at naka-off din kasi ang kanyang cellphone. Saad ni Mercedes kay Lola Claudia. Mercedes, ano ba? Ang paalam niya ko sa'yo kagabi. Si Alfred nga ba ang kasama niya, di ba? Tanong ni Lola Claudia. Opo Lola, nag-alala lang po ako. Tatawagan ko po muna si Alfred. Baka alam niya kung nasaan ngayon si Marcelo. Seryosong saad ni Mercedes. Okay iha, ako munang bahala sa apo ko. Maligo ka na din para mamaya ng kaunti ay mag-breakfast na tayo. Saad ni Doña Claudia. Kinuha ni Mercedes ang phone niya. Tinawagan niya si Alfred. Sinagot naman agad ni Alfred ang kanyang cellphone. Dahil kagigising lang din ito, ay naalimpungatan pa ang binata. Hello, good morning. Sagot ni Alfred sa kabilang linya. Alfred, good morning. Si Marcelo ba kasama mo ngayon?
Tanong ni Mercedes kay Alfred. Napakamot-kamot pa ng kanyang singit bago sumagot ulit. Hello? Nasa kondo ni Raquel natulog si Marcelo kagabi. Hindi pa ba nakauwi? Sino pala to? Tanong ni Alfred. Nagulat si Mercedes sa kanyang narinig. Alfred, si Mercedes ito. Anong sabi mo? Sa kondo ni Raquel natutulog si Marcelo? Singhal ni Mercedes. Nagulat si Alfred dahil si Mercedes pala ang nasa kabilang linya. Bumalikwas siya ng bangon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Nasapak niya ang kanyang noo nang makita ang pangalan ni Mercedes sa caller ID. Mercedes, I'm sorry. I mean, lasing siya kagabi at sa kondo siya ni Raquel nakatulog. Hindi na kasi niya kayang mag-drive, saad ni Alfred. Pero huli na ang lahat dahil tapos niya na ang sinabi ang totoo kanina. Nadulas ang kanyang bibig. Shut up, Alfred, singhal ni Mercedes sa kabilang linya. Pinatay ni Mercedes ang kanyang phone. Umusok ang kanyang ilong sa galit. Dahil nakapanganak niya lang at bawal siyang mabinat. Lumapit siya sa kanyang lola at umiyak ito sa galit. Mercedes, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Anong sabi ni Alfred sa'yo? Magkasama ba sila ni Marcelo? Tanong ni Doña Claudia. Lola, wala po sa kanya si Marcelo. Nasa kandungan ni Raquel, sagot ni Mercedes. Ano? Paano nangyari? Mercedes, baka nagkamali lang sa sinabi si Alfred sa'yo. Imposibleng doon matutulog si Marcelo. At isa pa, iniiwasan niya ang babaeng iyon eh. Singhali Doña Claudia. Lola, alam mo ba kung nasaan ang kondo ni Raquel? Gusto kong makasiguro kung nandoon natutulog ang magaling kong asawa. Tanong ni Mercedes. Baka mabinat ka, kapapanganak mo lang iha. Dito ka lang, at ako nang bahala. Magpapasama ako sa driver, at pupuntahan namin ang kondo ni Raquel. Saad ni Doña Claudia. Pero Lola, gusto kong makita eh. Gusto kong ako mismo makakita. Wala po akong gagawin, Lola, promise. Pakiusap ni Mercedes. Si Carla na ang bahalang nag-alaga kay Bibi Marcel. Sige, sandali lang naman tayo, diba? Sige na, magbihis ka na at sumama ka sa akin, saad ni Doña Claudia. Pagising ni Marcelo, nakaunan pa si Raquel sa kanyang braso. Ang akala niya, si Mercedes ito. Pero nang amoyin ni Marcelo ang buhok nito, ay iba ang amoy, kaya tiningnan niya ito. Dahil sa sobrang pagkagulat, tinulak niya si Raquel at nahulog ito sa kama. Nagmadaling tumayo si Raquel pero lumaki ang kanyang mga mata dahil nakahubot-hubad siya. Anong ginagawa mo, Raquel? Bakit nakahubad tayong dalawa? Sumagot ka. Bakit dito ako natutulog sa kondo mo? Singhal ni Marcelo. Galit na galit itong tingnan si Raquel. Marcelo, relax ka lang. Kung makaarte ka dyan, feeling mo virgin ka pa. Nagsisex tayo kagabi ng paulit-ulit. Tsaka paulit-ulit mo akong inaangkin. Ayaw ko na nga sana eh. Kaso, gustong gusto mo naman. Di ba ginagawa naman natin yung dati? Ngayon ka palang ba magagalit? Tanong ni Raquel. Anong sex? Anong pinagsasabi mo, Raquel? Hindi ko magagawa yun, Raquel. Tumigil ka nga. Sigaw nito. Marcelo, tingnan mo yan. Binigay niya ang video kay Marcelo. Galit na galit si Marcelo sa kanyang nakikita at tinapon niya ang kamera ni Raquel. Marcelo, kahit pasagin mo pa yan, hindi mo maitatanggi na nasarapan ka din saad nito. Ano ba ang plano mo, Raquel? Bakit mo ginawa na naman ito? Akala ko ba matino na yung utak mo? Kinuha ni Marcelo ang kanyang mga damit at nagmadali na siyang nagbihis. Paglabas niya sa kondo, mukha ni Mercedes at lola niya ang bumulaga sa kanya sa pinto. Tinitigan ni Mercedes si Marcelo. Tumulo ang mga luha ni Mercedes dahil totoo nga ang sinabi ni Alfred na nasa kondo siya ni Raquel natutulog. Mercedes, Lola, bakit kayo na dito? Nagulat niyang tanong sa dalawa. Marcelo, kami ang dapat magtanong sa'yo. Anong ginagawa mo dito sa kondo ni Raquel? Sumagot ka. Singhal ni Doña Claudia. Lola, hindi ko po alam. Please, umuwi na tayo. Pag-usapan natin ito sa bahay. Saad ni Marcelo at hinawakan niya si Mercedes sa balikat. No, walang uuwi. Raquel, lumabas ka dyan. Harapin mo akong malandi ka.
Sigaw ni Mercedes. Asawa ko, please, halika na. Uwi na tayo. Saad ni Marcelo. Hinawakan ni Marcelo si Mercedes, pero tinulak niya si Marcelo. Lumabas si Raquel at nakita ni Mercedes na nakahubad lang si Raquel at wala itong saplot sa katawan. Hayop kang malandi ka. Hinila ni Mercedes ang buhok ni Raquel at sinampal-sampal niya ito sa mukha. Niyakap ni Marcelo si Mercedes, baka kasi mabinat pa ito. Asawa ko, tama na, saad ni Marcelo. Bitawan mo ako, Marcelo. Kakalbuhin ko ang hayop na yan. Malandi ka, sigaw ni Mercedes. Ikaw, Marcelo, pareho kayong dalawa. Sinampal ni Mercedes si Marcelo, pero hindi pinansin ni Marcelo ang sakit. Niyakap niya pa rin si Mercedes. Nakita niyang galit na galit ang kanyang asawa. Raquel, ang kapal ng mukha mo. Malandi ka. Huwag mo nang uulitin ito, Raquel. Dahil sa sunod na landiin mo pa ang asawa ko, ipapakulong na kita. Ang akala ko okay na tayo. Na okay ka na. Ang akala ko, tanggap mo na kami ni Marcelo. Pero bakit mo inuulit na naman ang kasalanan mo sa akin? Galit na sigaw ni Mercedes. Hoy Mercedes, binabawi ko lang ang alam kong akin. Nag-enjoy kami kagabi. Umuungal pa nga ako sa sobrang sarap eh. Gusto mo bang makita? Pangaasar ni Raquel kay Mercedes. Raquel, shut up. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Wala akong maalala. Sigaw ni Marcelo. Marcelo, gusto mo ipaalala ko sa'yo ang ginagawa natin kagabi? Halika sa kama at uulitin natin. Sa galit ni Doña Claudia ay lumapit siya kay Raquel at sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas sa mukha. Hindi lang isa, kundi 2 beses pa. Raquel, edukada ka, pero para kang di nakapag-aral. Kasal si Mercedes at si Marcelo. Kung may hiya ka pa dyan sa katawan mo, huwag mong sirain ang kasal nilang dalawa. Payag ka ba na tawagin na kabit? Kasal siya kay Mercedes, kaya layuan mo ang apo ko, sigaw ni Doña Claudia. Umalis kayo sa kondo ko. Alis, singhal ni Raquel sa kanila. Mercedes, kailangan nating mag-usap, please. Hindi ko alam kung bakit napunta ako sa kondo ni Raquel. Paliwanag ni Marcelo. Huwag mo akong kausapin. At huwag mo akong kumpinsihin na wala kang alam. Dahil ginusto mo naman, di ba? Sumbat ni Mercedes. Mercedes, no. Wala akong ginusto doon. Maniwala ka sa akin, Mercedes, please. Wala akong alam. Si Alfred, kailangan natin siyang makausap. Baka alam niya kung bakit ako nakatulog sa kondo ni Raquel. Maniwala ka sa akin, asawa ko. Ang natatandaan ko lang ay binigyan ako ng wine ni Raquel. Tapos bigla akong inaantok at nawala ako sa aking sarili. Pagising ko, nasa kama na ako ni Raquel. Paliwanag ni Marcelo. Tinitigan ni Mercedes si Marcelo. Pumasok sa isip niya na plano ni Raquel ang lahat na sirain silang mag-asawa. Pinaniwala silang lahat ni Raquel na okay na ang lahat para maniwala ito sa kanya. Pero pagpapanggap lang pala ito para magtagumpay siya sa kanyang plano. Pumasok sa isip ni Mercedes na baka magkasabwat nga si Raquel at si Alfred. Marcelo, anong pinagsasabi mo? Huwag mong sabihing pinainom ka ni Raquel ng pampatulog? Tanong niya kay Marcelo. Parang gano'n na nga, Mercedes. Malungkot nitong sabi. Marcelo, lalaki ka rin. Na-rape ka ng isang babae. Paano ako maniniwala, ha? Galit nitong sabi. Asawa ko, hindi kita kayang saktan. Pagkapanganak mo lang. Please, maniwala ka naman sa akin. Mahal na mahal ko kayo ni Marcel. Hinawakan ni Marcelo ang kamay ni Mercedes at pinisil niya ito. Nagmamakaawa na paniwalaan siya ng kanyang asawang si Mercedes. Nasa isip ni Mercedes na planado ni Raquel ang lahat para gantihan sila. Mas pinili niyang patawarin si Marcelo at paniwalaan na wala nga itong kasalanan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Masaya na rin si Mercedes at si Marcelo kasama ang kanilang anak at ang kanilang lola Claudia. Masaya silang magkasama sa pagkainan. Si Carla ang nag-alaga sa kanilang baby dahil pumasok na ulit si Mercedes sa opisina niya. Magtatatlong buwan na rin ang kanilang anak. Kahit busy silang dalawa sa kanilang company, may oras pa rin silang mag-date at mamasyal kasama si Baby Marcel.
Masaya ang kanilang pamilya. Mas lalong minahal ni Marcelo si Mercedes dahil iniisikaso niya ito palagi at mahal na mahal din siya ni Mercedes. Madalas may tawanan at minsan naghahabulan pa sila at naghaharutan. Ang saya nila, pakiramdam nila, wala nang sisira pa sa kanilang tahimik at masayang pagsasama. Lumipas ang 3 buwan ay biglang gumulo ang tahimik na pagsasama nila ni Marcelo at Mercedes hanggang sa isang araw sumugod si Raquel sa opisina ni Marcelo. Habang busy si Marcelo sa kanyang opisina nang bigla siyang pasukin ni Raquel. Marcelo, kailangan natin mag-usap. Kailangan mo akong panindigan, galit nitong sabi. Raquel, bakit ka nandito? Ano na naman ang kailangan mo sa akin? Galit na tanong ni Marcelo. Marcelo, I'm sorry. Pero hindi ko alam gagawin ko eh. Maawa ka naman sa akin. Ikaw lang naman ang makakatulong sa akin. Umiiyak si Raquel, kaya nakuha niya ang atensyon ni Marcelo. Humagulgol pa ito ng iyak at yumakap ng mahigpit kay Marcelo. Raquel, bakit? Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Baka naman matutulungan kita. Saad ni Marcelo. Marcelo, buntis ako. Saad nito at nagulat si Marcelo sa kanyang narinig. Raquel, bakit? May asawa ka na ba? Dapat masaya ka kasi buntis ka na, may baby ka na at mami ka na din, di ba? Tanong ni Marcelo. Marcelo, wala akong boyfriend. Ikaw ang ama nito. Ikaw ang daddy nito. Naitulak ni Marcelo si Raquel. Nagulat siya sa sinasabi nito na siya ang ama. Umatras si Marcelo at binalaan niya na huwag lumapit sa kanya si Raquel. Ano? Paano? Bakit ako ang ama? Matagal na tayong wala, Raquel. Paano mo nasasabi na ako ang ama sa ninadala mo? Galit na galit si Marcelo. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ni Raquel. Marcelo, naaalala mo ba na sa kondo ka natutulog? May nangyayari sa atin. Paulit-ulit mo akong inaangkin. Nakita mo naman sa video, di ba, Marcelo? Ikaw ang daddy nito. Sigaw nito kay Marcelo. No, hindi totoo yan, Raquel. Hindi, may asawa ako, Raquel. At mahal ko si Mercedes. Galit na sigaw ni Marcelo. Huwag mong itanggi ito, Marcelo, dahil ikaw mismo alam mo na ikaw ang ama nito. Saad ni Raquel. Raquel, paano? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam, Raquel. Ano ba? Sisirain mo na ba talaga kami ni Mercedes? Tanong ni Marcelo. Marcelo, hindi eh. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Ikaw ang ama nito. Ikaw ang ama. Gusto mo pa din i-test pa natin para maniwala ka, Marcelo? Please, Marcelo, kahit ngayon lang, paniwalaan mo ako. Singhal ni Raquel habang niyakap si Marcelo. Raquel, please, umalis ka na. Ayaw kong magalit sa akin ng asawa ko. Saad ni Marcelo. Nag-alala siya sa pwedeng mangyayari kay Mercedes. Paano kung malaman nito ang totoo? Marcelo, ikaw lang ang nakagalaw sa akin. At mag 3 months na ang tiyan ko. Anong gusto mo? Ipalaglag ko na lang ito? Sinuntok ni Marcelo ang kanyang tibol. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi na sila nawawala ng problema dahil kay Raquel. Sige, ipalaglag ko to, Marcelo. Huwag ka nang mag-alala. Galit na singhal ni Raquel. Raquel, hindi mo ipalaglag yan. Anak mo yan. Buhayin mo siya. Sigaw ni Marcelo kay Raquel. Pero hindi mo naman siya tanggap, di ba? Paano ang buhay niya araw-araw kung wala naman siyang matatawag na daddy? Kung hindi mo siya tanggapin, papatayin ko na lang ito, Marcelo. Humagulgol na ng iyak si Raquel at sinuntok-suntok niya ang kanyang tiyan. Raquel, stop it. Ano ba? Baby mo siya. Anong gagawin ko kung malalaman ito ni Mercedes? Masasaktan siya, Raquel, at hindi ko matatanggap na magalit siya sa akin. Pwes, hindi natin sasabihin sa kanya. Itago natin sa kanya, Marcelo. Hindi niya malalaman. Saad ni Raquel. Talagang hindi niya dapat malaman, Raquel. Dahil ayaw ko siyang masaktan. Mahal na mahal ko ang ina ng anak ko. Sigaw ni Marcelo. Napakatanga ko kung bakit nag-attend pa ako ng party ni Alfred. Plano mo ito, di ba? Ginawa mo ito para mabuntis kita? Kasi wala akong maalala na nakipag-sex ako sa'yo. Sigaw ni Marcelo kay Raquel. I'm sorry, Marcelo.
Oo, sinadya ko yon. Dahil gusto kitang bawiin kay Mercedes. Dahil akin ka lang, Marcelo. Ako lang ang mayroong karapatan sa'yo. Sigaw ni Raquel kay Marcelo. Walang kasalanan si Mercedes, Raquel. Ako ang gumagawa ng paraan para maangkin ko siya, saad ni Marcelo. Dahil inagaw ka niya sa akin. Pero sa kabila ng lahat, tinanggap ka pa rin niya. Kahit nalaman niya na may nangyari sa atin sa gabing iyon, di ba? Saad ni Raquel. Pero hindi ko sinasadya, Marcelo eh. Hindi ko akalain na mabuntis ako. Dahil isang gabi lang yun eh. Lumapit si Raquel kay Marcelo. Pero tinulak siya nito. Hindi ako nagpakita sa inyo, Marcelo. Umiiwas na ako at nag-focus sa trabaho at pinilit mag-move on sa'yo. Bakit nagpakita ka pa, Raquel? Dapat tinuloy-tuloy mo na lang, di ba? Saad ni Marcelo. Pero Marcelo, buntis ako sa anak mo. Ang una kong naisip, ikaw eh. Kaya kung hindi mo matanggap ang batang ito, papatayin ko na lang ito. Saad ni Raquel. Raquel, okay. Ibibigay ko ang lahat ng pangailangan ng bata. Lahat ng kailangan niya. Pero hanggang yan lang ang maibigay ko sa'yo. Seryosong saad ni Marcelo. Kailangan kita, Marcelo. Bigyan mo kami ng oras. Hatiin mo ang oras mo sa akin at kay Mercedes. Sigaw ni Raquel. Tatanggapin ko siya, pero hindi mo pwedeng ipaalam kay Mercedes. Dahil ayaw kong mag-away kami ng asawa ko. Ayaw kong magalit siya sa akin. Mahal na mahal ko si Mercedes, Raquel. Pero kung magmamatigas ka at sabihin mo sa asawa ko na buntis ka sa anak ko, wala ka nang maaasahan pa sa akin. Umalis ka na, Raquel. Ayokong magpang-abot kayo ng asawa ko. Galit nitong pinapaalis si Mercedes as si Raquel. Okay, Marcelo, aalis ako ngayon. Pero tandaan mo, wag mo kaming iwasan ng anak ko. Dahil ako mismo ang magsasabi kay Mercedes na binuntis mo ako. Maliwanag ba, Marcelo? Lumabas na si Raquel sa opisina at naiwan na naguluhan si Marcelo. Dahil sa kanyang galit ay sinuntok niya ang kanyang misa. Ayaw niyang mag-away na naman sila ni Mercedes. Ang tanga ko, anong gagawin ko ngayon? Ayokong mag-away kami ng asawa ko. Saad niya habang sinuntok ang kanyang tibol. Pag-uwi ni Marcelo ng bahay, napansin ni Mercedes na malungkot ito. Lumapit si Mercedes sa kanya at binigyan siya ng tubig. Marcelo, may problema ka ba? Parang may mabigat kang dinadala. Ilabas mo lang yan. Huwag mong kimkimin. Nandito lang ako makikinig sa'yo. Saad ni Mercedes kay Marcelo. Mercedes, gising ka pa pala. Akala ko natutulog ka na. Hindi kasi ako makatulog, kaya uminom ako ng wine. Pero konti lang naman, sagot ni Marcelo. Marcelo, sigurado ka ba na okay ka lang? Parang ngayon lang kitang nakitang nakaganyan. Tara pag-usapan na natin. Saad ni Mercedes. Asawa mo ako, Marcelo. Lahat ng sasabihin mo maiintindihan ko. Hindi alam ni Marcelo kung paano niya ipagtapat kay Mercedes ang totoo. Pero naisip niya na kailangan na siya mismo magsasabi kay Mercedes kaysa ibang tao ang magsasabi nito. Mercedes, may sasabihin ako sa'yo. Sana, bago ka magalit, ay pakinggan mo muna ang mga paliwanag ko. Pero kung magalit ka, maiintindihan kita. Saad ni Marcelo. Marcelo, promise, naiintindihan kita. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan mo, basta maging tapat ka sa akin para matulungan kita. Naputol ang kanilang usapan nang sumulpot ang lola ni Marcelo. Binigay nito ang kanyang cellphone dahil kanina pa daw ito nagre-ring. Lola, maraming salamat po. Matulog po kayo, Lola. Saad ni Marcelo. Mukhang seryoso ang pinag-usapan ninyong dalawa. Ano ba yan? At tungkol saan? Tanong ni Doña Claudia. Lola, sa amin na lang ito ni Mercedes. Baka may stress pa po kayo. Sige na, Lola. Matulog na po kayo. Malambing na sabi ni Raquel ni Marcelo. Good night, Lola. Susunod na po kami ni Marcelo. Mamaya ng konti. Tumango si Lola Claudia at iniwan niya ang dalawa. Tama na ang alak, Marcelo. May trabaho ka pa bukas. Umakyat si Lola Claudia. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang pinag-usapan. Nagbago na ang isip ni Marcelo at ayaw niya nang sabihin kay Mercedes. Natatakot siya na baka iwanan siya nito. Kunwari, lasing na siya at humiga sa sofa.
Marcelo, hey, anong ginagawa mo? Akala ko ba may sasabihin ka sa akin? Bumangon ka dyan. Tinapik-tapik niya ang mukha ni Marcelo, pero hindi binubukan ni Marcelo ang kanyang mga mata. Mercedes, lasing na yata ako. Kung ano na lang ang pinagsasabi ko, kalimutan mo na iyon, Mercedes. Saad nito, lasing ka na? Hindi mo pa nga ang kahalahating isang bote? Bumangon ka at sa kwarto ka na matulog. Huwag dito. Wika ni Mercedes habang hinihila niya si Marcelo. Mercedes, buhatin mo ako please. Lasing na ako. Di ako makaakyat sa hagdan. Bumangon si Marcelo at inalayan siya ni Mercedes paakyat ng hagdan. Marcelo ha, nagpapanggap ka na. Lagot ka sa akin bukas. Pinapahirapan mo ako ngayon. Ang bigat mo pa naman. Halika na. Umayos ka kung ayaw mong tumambling dyan sa hagdanan. Tura ni Mercedes kay Marcelo habang inalayan niya ito paakyat sa hagdan. Wow, ang sweet naman talaga ng asawa ko. Brutal magmahal, kaya mahal na mahal kita eh. Kasi gustong gusto ko ang style mo. Kunwari galit, pero kinikilig ka naman. Inaasar ni Marcelo si Mercedes hanggang nakapasok sila sa kanilang kwarto. Hinubad ni Marcelo ang kanyang damit at pants, pati na rin ang kanyang brief. Hoy Marcelo, anong ginagawa mo? Bakit ka naguhubad? Tanong ni Mercedes. Asawa ko, halika na. Namimiss na kita. Paisa naman, paglalambing nito kay Mercedes. Ay nako Marcelo, tumigil ka nga. Yan ka kasi kapag nakatungga ka ng alak, lumalabas ang pagkamanyak mo. Bahala ka dyan. Asawa ko, isa lang naman eh. Miss na kita, asawa ko. Ibabad ko lang naman sandali ang hotdog ko. Pabiro nitong sabi kay Mercedes. Magbihis ka nga kung ayaw mong prituhin ko yung hotdog mo. Ano, gusto mong gupitin ko na yan? Kumuha si Mercedes ng gunting at lumapit siya kay Marcelo. Mamili ka, magbihis ka o putulin ko yan? Tanong ni Mercedes sa asawa. Asawa ko, bakit ang brutal mo? Namimiss lang naman kita eh. Gusto kong maramdaman ulit ang mga halik mo. Saka gusto kong ma-feel ang init ng katawan mo. Hinahanap-hanap ko na ng hotdog ko eh. Dahil sa sinabi ni Marcelo, natawa si Mercedes. Kaya nilapitan niya ang kanyang asawa at hinalikan niya ito sa labi. Hinubad ni Mercedes ang kanyang damit at lumantad sa harap ni Marcelo ang maumbok niyang dibdib. Dito na po natatapos ang ating Kabanata 16. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at pasensya na po kayo kung minsan po nabubulol po ako, bulol po talaga ako. Maraming salamat po. Paalam.